happy today, guys! I'm saying happy today kasi hindi ko alam kung anong araw niya papanood to. Anyways, kita niyo na, blue hour na. That means the sun is setting. And ngayon pa lang, mag-i-start yung oras ko or yung araw ko, no? Nag-isip ako kanina. Tapos parang na-realize ko, wala pa ako masyadong share sa inyo about my past. My past meaning yung mga ginagawa ko nung bata ko or teenager, ganyan. And what better way to share than yung mga past situationships ko? Kasi, I guess, hindi kasi dating life kasi isa lang yung naging ex ko. As in, isa lang. Maglilinis din ako ng mga makeup brushes ko. Kuha pala ako ng tissue, wait. I'm feeling very madaldal today. As in, kailangan ko ng daldal kasi nga wala ako masyadong gagawin today. Sobrang tamad ko talaga today. So, ang gagawin ko, makikipagchikahan na lang ako sa inyo. Diba? Kausapin ko lang kayo na para kayong, video call lang tayo, ganyan. Nag-ask pala ako sa Instagram. Sabi ko, ask me about situationships ko. Wait. Ito yung story ko. Ayan. Tapos, thank you so much kasi I'll forever remember this na sinagot niyo or nag-answer kayo sa question box. Ano pala ginagamit niyo sa mga pag-clean niyo ng makeup brushes? Kasi ever since nung bata ako, mga teen ako, ang ginagamit ko lang talaga ate ko is baby shampoo. Wala na akong ginamit na iba kasi di ko sure yung mga yung talagang pang makeup brushes na clean. Para sa akin, masyado siyang mahal and unnecessary naman. For me lang naman. Pero bahala naman. Kasi it still has the same effect. Kaya natatanggal agad. So, if you're on a budget, tas gusto mo lang talagang i-clean yung makeup brushes mo, ang pinaka-okay kasi yung baby shampoo. Hindi makapalmolive ba? Kasi may mga harsh chemicals na yun. Pero pag baby shampoo, syempre, onti lang yung chemicals niya. Kaya, yun, it's a good alternative naman. And kita nyo na ba yung pag-clean ko ng makeup brush? Kasi baka mamaya hindi nyo pa yung masyadong kita. Pero involved talaga ang persons dito. Ayun na nga. So, ayun na nga. Gagawin ko syempre, i-honor ko muna yung mga nag-ask sa akin, sa ating friends, sa ating question box friends. Unang tanong, kamay sa dibdib. Charot. What's the craziest thing you did for the guy you had situationship with? Tawa-tawa kasi ang pinakaunang nagpop talaga sa utak ko nung nabasa ko tong question na to. Nag-flashback agad sa akin. Ganun yung nangyari. Binigyan ko yung isang situationship ko ng video card. So, yung video card is part of a computer. Pero, sobrang petty ko ate ko kasi kailangan niya ng video card sa computer niya. Ang sabi ko nung una sa kanya, kasi nga sa akin na, in my opinion, nung time na, hindi pa naman kami. Ayoko sa kanya fully ibigay yung video card. So, medyo petty ako. Alam mo, immature ako na, papahiram ko na lang muna sa'yo to. Kasi kailangan mo naman. Kung baga sa akin, parang investment siya. Ganon. Like, sige, kung may matutuloy sa atin, hindi, sige, you have to keep it na lang. I mean, sa'yo na lang yung video card. Pero hindi ko sasabi sa kanya yun. Uto ko na lang. Sabi ko, sige. Pag hindi kami nag-work, kukunin ko na lang ulit. Ang funny. Sabi ko, pag hindi kami nag-work, kukunin ko, yun na lang. Tapos, hindi na sa kanya yung video card. So, nalaro kami, Valorant, kita ganyan. Siyempre, video card na yun, huy. Nag-work, hindi kami tuloy. Syempre, sobrang petty ng ate mo. Ang ginawa ko, binabawi ko yung video card. Binabawi ko yung video card. Tapos, ayaw ibalik. Ayaw talaga ibalik. As in, I swear, ayaw talaga ibalik. Tapos, parang ang dami niyang excuses, ganun. Kasi daw, wala na daw siyang video card. Nabenta na daw niya yung previous video card niya. Parang nakasaksak na din naman kasi. As in, alam mo, sobrang petty. Pero, hindi talaga niya binalik, sister. Like, kahit pinasabi ko dun sa common friend namin, hindi talaga niya binalik ate ko. As in, like, okay. Oh my gosh, bigla ko nalala. Kasi sabi ko, yung tanong pala, craziest thing you did, hindi naman give. Pero isa sa mga craziest thing din yun. As in, bigla ko na naisip ate ko, nakakahiya, oh my gosh. Ano to? Same person to. Tapos, ang nangyari kasi, during that time, syempre, strict pa rin ng parents ko. As in, super strict talaga ate ko. As in, oh my God, bakit up sa Tina to. Yan lang, bababa ko lang muna to. Diba? Ang nangyari, di kasi kami nagkikita ever nun. Ang alam ko, pinadeliver ko sa bahay nila yung isa sa mga binigay sa akin na first few free items na nag-reach out sa akin yung mga brand. Parang clothing brand yata siya. As an content creator na legit ba to? Mamaya pumunta lang sa bahay ko, tapos, diba, alam mo yun, yung mga ganun. Syempre, nag-overthink ako. So, sa kanya ko nalang pinadala. Tapos, nag-insist siya na na pumunta na lang sa bahay ko. Tapos, siya na lang yung magdadala or alam mo yun, yung mag-deliver na lang sa akin. Tapos,
Tapos, edi di papunta na siya. Kasi, syempre, as a mixed big parents, ganyan. Wala akong ever pinakilala sa parents ko. As in, si Eman lang yung ngayon. As in, siya lang siya lang yung pinakilala ko ever sa parents ko. And, syempre, nung pagkapunta ng situationship na to sa bahay ko, i-deliver, nagmask pa nga siya doon eh. Pero alam ko, sure ako, walang tao sa bahay na, alam mo yun, yung magka-question sa kanya. Kasi, wala naman yung tatay ko noong time na yun. Tapos yung nanay ko, wala din yata. Nasa labas yata sila, ganyan. Edi, syempre, excited na ako kasi parang, uy, makikita ko na to, situationship na to, patingin nga ng itsura mo. Edi, syempre, kampante ako na okay lang na i-deliver na lang niya yung Tapos, pag may nag-question na tao sa bahay, sasabihin ko, nag-deliver lang ng di ba? Bish! Ang tanga ko talaga ng time na to. Di na nandun siya sa bahay, nasa harap na siya ng bahay, nakatay siya sa gate. Ako naman, di dali ako sa baba, bumunta ako baba, ganyan, binuksan ko yung yung parang kitchen door or back door pa nga yun. Kasi syempre ayaw ko sa front door, kasi kitang-kita nga. Pagkabukas ko nun, syempre walang tao sa bahay. Diretso ako sa kanya sa gate. Binuksan ko yung gate. Chee! Ganun ko. Tapos hawak niya yung paper bag na black. Black yata yun or navy blue. So, binigay niya sa akin. Ang tanga ni ate girl, alam mo ginawa ako? Bago ko kunin yung paper bag, parang dumaan ako sa kanyang kunon. Tapos, yun yung half hug. Alam mo yung hug na parang dito lang. Yung ganyan lang. Yung ganun lang. As in, hindi naman yung hug na ganun, diba? Like, parang ito yung tao. Ganun lang. Yung half hug lang. Tapos, bye-bye, thank you. Kinuha ko yung paper bag. Siyempre, si ate mo lande, takbo. Ganyan. Tapos, oh my gosh. Di pa siya nakakaalis. Hindi pa siya nakakaalis. May tumatawag sa akin. May nag-ring, ganyan. Sabi ko, yung cellphone ko nag-ring, ate ko. Ganyan. Pagkakita ko, yung contact number or contact name, nakalagay, Daddy. Ako naman, syempre sabi ko, wala naman si Daddy dito. Like, wala yung kotse, walang nakatayong tao, wala, girl. As in, I promise you, wala akong nakita nun. Kasi, magiging sure naman ako makita ko yun. Kasi, syempre, lagi akong tumatakas. So, alam ko na yung mga ganyan. Matanglawin tayo kapag may ginagawa tayong, alam mo yun, hindi naman dapat gawin. Tapos, nag-skip yung heart ko kasi sabi ko, bakit tumatawag to? Wala naman siya dito. Pero, inisip ko na lang, baka mamaya may iuutos, ganyan. Ngayon ko na ulit nalala to, promise As in, kinakabahan ako ulit. Tingnan ko tatay ko, sabi ko, okay, tumatawag siya, pero baka may inutos lang, ganyan. Pagka sagot ko, yes po, Daddy, bakit po? Sino yung lalaki na duman sa bahay? Boom! Yes! So, syempre ako, grabe. My life flashed before my eyes, as in, alam mo ko, ano nang nakita ko noon time na yon, parang nakita ko yata yung lolo ko, na parang sabi ko, okay, it's time. Okay, ito na yata yung time na talagang yari na talaga ako, ate ko. Kasi, hindi ko alam. Ang dami pumapasok sa time na yun. Kasi, unang-unang naisip ko, nakita ba niya na side hug ako, na parang ginanon ko, yung parang tropang hug na parang, uy, nakita ba niyo yun? Kasi kung nakita niyo yun, it's a different story. Nag-deliver lang po ng clothes for collab or for posting, ganyan. Kasi nung time na yun, medyo maingay na ako about sa content creation ko sa streaming, ganyan. Yun yung nag-run sa brain ko na it makes sense kasi meron naman akong proof na merong binigay sa akin na clothes. Yun lang talaga ang naisip ko. Kung nakita ba niyang pinapahag ko yung or hinag ko yung lalaki. Kasi kapag sinabing, bakit mo niyakap? Shit, wala kang kawala doon, di ba? Pwede ko naman i-deny na parang, nag-thank you lang po ako, ganito, ganyan, di ba? Pwede din naman. So, after nun, sabi ko sa kanya, nag-send lang ng clothes, ganyan, ganyan. Wala naman siya sinabi. Although, hindi ko alam kung naniniwala siya sa sinabi ko or hindi siya naniniwala. So, we'll never know. And I don't want to ask my father about it kasi nakakahiya. So, yun yung madami akong history na kagagahan sa isang situationship. Yun sa same person, si video card, saka si side hug. Hindi ko alam kung ano itatawag natin sa kanya. Let's just call him the video card guy. Ginawa ko yung history of my situationship. Alam niya yun na yun, yung experience ko sa kanya. Pag kunento ko ulit, yung nangyari sa amin and how
yung history namin, kumbaga. So, you could say, I almost lost my life dahil sa kanya, dahil doon sa nangyari na yun. So, ayun yung parang sa it's the mga craziest thing. Kasi yung usual naman na crazy sa akin, yung sa mga past situationships ko is, syempre tumatakas ako. Kasi nga, hindi talaga ako pinapagal lumabas. So, pero parang normal na sa akin yun kasi normal naman na tumatakas ako pag may mga gala kami with friends. I mean, ako with friends. So, I guess it's not really that crazy. Parang nung time na lang yun. Yun yung talagang yung peak na grabe yun. Hindi ko, akala ko talaga wala na akong buhay after nun. Second and last question from our community is, in a scale of 1 to 10, rate your syunga level. Been there, done that as well. Thanks for making us less, alone, kumbaga. Feel na, alam mo yun, hindi kami, alam mo na, may syunga level, I would say, siguro kasi medyo yung standards ko when it comes to syunga level, may iba akong standard kasi I've been around with a lot of girls who really did some crazy shit para sa mga guys. In comparison talaga sa mga tao sa paligid ko, feel ko mga 4 lang ako. Feel ko lang kasi grabe din yung ibang ginagawa ng mga tao And I feel like every situation that I have, mayroon din mo na naging syunga level. Let's just say I'm 4 to 5. 4.5 para sweet spot. Now that the community section is over, I'm gonna go over sa history of my situationships. So basically, every single situationship that I had, i-overshare ko sa inyo. Para din may matutunan kayo sa akin kasi, I must say though, don't judge me kasi from a very early age. Grade 4 yata yung, or grade 5. Feel ko grade 3, yung parang pinakauna kong like encounter na talagang kalandian, ganyan. So, alam mo yun, like, girl, chill. Hindi ko talaga alam. Ang pinakauna ko naalala nung bata ako. Legit to like, hindi ako nagsisinungaling kaya ko sabi na situationship siya kasi medyo like, ang landi talaga ate ko kasi, syempre bata pa kami ng time na yun, diba? Pero alam niyo ba yung Jamich? For sure alam niyo yung Jamich, diba? Yung YouTube couple na gumagawa ng mga skits, ganyan. Yung, you and I will be like, nung bata ako, syempre nanonood ako ng mga YouTube, ganyan. Nainggit ako. So, syempre, alam naman, uso natin yung FB nun May mga FB na yun. Syempre, yung mga chat-chat, ganyan. May isa akong classmate. Tapos, hindi ko alam kung officially bang naging kami. Basta ang alam ko lang, ang peg na peg ko nung time na yun is yung Jamich. Tapos, ang pinakatanga kong ginawa nung time na yun is, ang dami. Ang dami talaga, sister, nung bata pa lang ako. Dun sa guy na yun, Kasi, unang-una, pumunta ako sa clubhouse ng village namin. Kasi same kami ng village. Kasi magkakalapit lang yung school namin sa village namin. So, pumunta ako sa clubhouse. Naka-scooter pa ako. Yung scooter na pambata, alam mo yun. Tapos, ang tarik ng araw. Mga 11 a.m. yata yun, or 10 a.m. Kasi alam kong wala pa yung magulang ko nung natulog pa yata sila. Nakita kami doon, be. Tapos, alam mo ginawa ko lang doon. Nag-play lang ako ng You and I could be. As in, wala kami ginagawa sa clubhouse. As in, wala. Doon lang kami. Tapos, nagpapatugtog lang kami ng, Hi, girl, you just caught my eye. Ganun lang yung naririnig namin. So, alam mo yun, ang pangit, hindi maganda yung yung pagka-love story nyo. Feeling Jamich naman so much. Tapos after yun, parang feel ko mga 5 minutes na kami nun. As in, nakinig lang kami sa buong kanta. Kasi syempre, mga bata ka pa, wala ka pang masasabi. Syempre, shy pa, ganyan. So, yun, may makita na lang. Hindi uwi ako ng bahay, ganyan. Tapos after a few weeks, punta kami ng SM na SM Makati sa Forever 21. Syempre, hindi pala os yung Forever 21 nun. Bumili ako ng ring. Yung ring pa nga, yung parang naka-stock yung ring. Yung madami kang ring sa hand. Tapos bumili ako ng stock na ring kasi parang di mahal nanay ko na parang couple ring yung pagkabili ko sa kanya. Since merong ring na for bigger, which is yung thumb, and ring for the pinky, which is mas maliit, diba? So, bumili ako nun para may same ring kami na pang sa kanya, tas pang sa akin. O, diba? Talino! Kasi, may napanood ako ng video ng Jamich na ginaya ko, which is yung folder. Alam mo yung folder na parang plastic folder na may mga filler. Ilalagay mo ng mga filler, ganyan. So, gumawa ako ng different artsy na drawing, na may mga foam letters, tas may letters, tas parang history namin. As in, gaya ko yung Jamich ate ko. Tas sa pinakadulo, ang nangyari kasi sa Jamich, may binigay sila na sing-sing sa isa't isa. So, dun ko na isip yung couple ring. Yun yung binili ko sa Forever 21. Tapos, nilagay ko sa parang shredded papers din. Diba? Bongga! Tapos, parang yun nata yung gift ko for our first monthsary.
Nakakaloka, kadiri. Siyempre, hindi to consider the boyfriend, Siyempre, ano lang naman to, bata-bata lang naman, hindi naman talagang kami, di ba? And talaga grade 3 or grade 4 yun. Kasi alam ko sa grade 5, iba na yung ano yun. Alam mo yun, like, Katy Perry, the one that got away, pasok. Yun yung, alam kong, yun yung significant sa akin nangyari ng grade 5. Tapos, hindi ata kami tumagal. Feel ko parang mga 1 month and 2 weeks lang kami. Kasi after that, nag-cheat siya. Pero hindi siya yung, alam yun, like, hindi naman siya yung naka-apekto sa akin. Kasi bata pa naman ako nun. Pero syempre, no time na yun, parang, feel na feel ko ang pagiging, like, no other woman, ganyan. Feel na feel na pagiging wife. Hindi na kami nag-usap nun ever. After kong malaman na, siya, minalalandi siyang iba na classmate din namin dalawa. Kaloka. Lalandi na nga lang, classmate po pa no? Wala, hindi kami tuloy kasi nga, syempre, cheater, ganyan. Yun naman ang one thing about me. Pag once na hindi talaga ako nag-tolerate ng cheating, and you should never tolerate cheating, ever. So, alam mo yun, at a very young age, I knew that I'm that bitch, di ba? Ayan, nabot tayo ng gabi. Wala na yata yung araw. Kakakaloko, ang daldal kasi. Moving on tayo sa 5th grade kong ka-situationship. Hindi na ako mag-go over sa parang crush by crush, Talagang yung talagang significant na lang. Kasi madami ako nang naging crush nung bata ako. Kasi ewan ko, konti nga lang kami sa classroom, Mga 15 lang kami. Sa isang grade, 15 na katao lang. So, alam mo yun, it's a very small world after all. Kaya yung mga crush ko, wala lang. Mga classmate ko lang din. Mga mga feeling, mga yun. Iba-iba yung crush mo per year, alam mo yun. Pero, itong grade 5 ko, ate ko. Ayan, syempre, hindi pa din So, di ko lang alam talaga kung bakit kaming nagka-inlaban. Inlaban naman daw. Paano kami nagka-attracted sa isa't isa. But I remember, yung pinaka-top of my head kasi syempre, I think our common denominator is yung animes or laro. Kasi nung time na yun, ma-anime na ako So, nag-usap kami sa FB lang din, ganyan. Tapos nag-share kami ng mga different na, naiyak ako. Okay. Hindi kasi, na-realize ko lang na during that time, mo yun, yung life mo, sobrang simple nung time na yun. Tapos yung, kumbaga yung standards mo sa crush. Alam mo, wala, kung ano lang yung common nyo, or ano lang ma-feel mo na, alam mo yun, na, ay, kinikilig ako ganyan, so crush na kita, fuck shit. Kaya kami, sobrang click kami. As in, grabe yung gali namin dalawa, nag-click kami. Like, until thinking now, parang feel ko, kung, friends pa din siguro kami, kung hindi kami, hindi kami nagkalandian. Kasi yun medyo introvert talaga siya Like, hindi lang medyo, as in sa pag-personal, hindi mo siya makausap. May mga ganun talaga tayong naging situationship. Parang hindi talaga kikibo, pero sa chat, daldal, ganyan. Pero sa personal, wala, nakaganyan lang. Yung parang, nakikipag-usap ka sa pader. Tapos, anong nangyayari? Alam niyo ba yung Dota? Tapos nung time nga na yun, sobrang peak ng Dota, as in, sobrang uso nun. Gamer kasi siya. Tapos, hindi na siya nag-reply sa akin minsan. As in, wala nang reply. Tapos, hindi na nag-progress kami dalawa. Then, wala na, ginost niya ako. Kung baga, technically, ginost niya ako kasi hindi naman niya ako masyadong nire-replyan kasi nga nag-Dota siya. So, na-addict siya sobra sa Dota. And he admitted that na kaya kami nag-fall off ng grade 5 kami, 5th grade kami kasi nga sobrang na-addict siya sa Dota. So, yun lang yung naging hyperfixation niya yung Dota. So, alam mo yung theme song ko nun? Sinong pipiliin mo, Dota o ako? Relate ako dun, te. Wala naman ako laban, sa Dota. Kung yun talaga yung gusto niya, yun yung pinili niya, di ba? Okay, cry na lang ako sa gilid. Pero definitely, ito yung isa sa mga talagang totga ko kasi. Kaya naging totga. Kasi ng grade 5, nag-fall off kami. Tapos yung grade 6, iba yung ko doon. Iba yung naging ka-situationship ko. Pero we will not go over that kasi asshole yun as in. Wait, baka mamaya mapinpoint agad kung sino yung sinasabi ko. Pero, and then, grade 7, nagka-reconnect kami nung grade 5, si Dota Boy. Ayun, dun na ako tinamaan ng Cupido kasi grade 7 to 8, yun, sa dalawang grade na yun, parang siya lang talaga yung naka-situationship ko. So, wala, hindi naman kami like totally umaamin sa isa't isa. Although, siya, openly niyang inaamin na gusto niya ako, whatever. Pero like ako parang, hindi tato ko siya as like, still, like, hindi man digaw, pero getting to know na, sige nga, like, legit ba? Like, kahit gusto kita, like, I'm not really entirely na jojowain kita. Takot ako sa nanay ko, sa tatay ko Like, oo, malandi ako, pero hindi to the point na magjojowa ko talaga. Kasi parang pag ganun sa akin, parang big commitment na yun, kailangan kitang kikitain lagi or whatever. Like, alam mo yan, may commitment na kasi. So, hindi naman ako makakommit sa something na hindi ko mapapromise na parang igagawin ko yung mga girlfriend duties. Kaya sabihin natin na, alam mo naman na strict yung parents ko. Kasi may mga lalaki din talaga na, minsan girls may mapilit na lalaki. Like, hindi nila maintindihan yung situationship na,
may situation na strict nga ang parents ko. Kilala mo ako na meron akong parents na hindi ako pinapalabas ng bahay. So, wag kang iiyak dyan kapag hindi kita napagbigyan na mag-date sa SM. Kasi kilala mo eh. Alam mo ba? Like, minsan may mga lalaki talagang gano'n eh. Yung parang, ba yan, hindi mo naman kayo nakita. Hindi ka naman gumagawa ng parang, ay, that's a red flag, girl. Pilipilit ka ng lalaki to do something na hindi naman dapat. Kasi for instance, sa mga mga naging ka-situationships ko, wala naman ever sa kanila na namilit sa akin na tumakas. Parang sa akin, voluntary siya! Pero pag pinipilit na ako, that's a different thing, diba? Parang, sige nga, sagot mo ba ako pag pinalayas ako sa bahay ko? Diba? Hindi naman. So, nung 8th grade kasi, siya pa din, diba? Kaso, nagkaroon talaga ako ng urge na lumipat ng school. So, grade 9, lumipat ako sa ibang, like, malayang school. So, doon kami nag-fall apart. And sinasabi kong totga kasi, as in, siya yung pinagsisihan ko na hindi ko like, hindi ko trinay man lang na talagang umamin sa kanya or yung talagang pinush ko na mutual talaga kami na hindi lang yung situationship na like open secret na gusto namin sa pero wala naman nangyayari, ganyan. So, yun yung naging thought ko talaga. Minsan may ganun tayo eh, may bugso ng damdamin na, this is it! This is it! Wala naman akong ganun eh. Parang sa akin, doubtful pa din ako. Minsan delusional lang tayo na parang, totga ko siya! This is my totga. I need to I need to do everything so I can, make bawi, ganyan. Pero hindi naman. Bumabalik pa din ako na parang, siguro kung sige to, dito gagawin sa akin or whatever. Pero minsan, yun nga, you are dwelling too much on the past person na hindi naman na siya ganun in the present, if you know what I mean. So, it's unhealthy sometimes na ipag-compare yung person to who he was versus to who he is now. Tapos nung grade 10, ito yung grade 10. Malala din tong situationship ko ng grade 10. Ewan ko ba, be? Nagustuhan ko kasi tong grade 10 ko na, na lalaki. Kasi, be, ang bango. Real talk. Bango lang. Ang bango, yun yun. Ewan ko ba? Like, doon ako na-attract sa kanya. Although, may, naman siya. Kaya may itsura niya, hindi naman siya pangit. Hindi mukha naman siya tao. Pero hindi naman siya hindi naman si James Reid, si Leon Kennedy na itsura. Pero, parang sa standards ko, syempre, medyo insecure ako ng time na yun. Sabi ko, okay, may tsura naman siya for me. I mean, sa comparison sa mga previous kong naka-situationship. Ano yung pinakamukhang okay sa akin? Ewan ko, asyong-asyong ako nung time na yun. Grade 10 na nga ako, yun, doon pa, mas syumunga pa ako. Kasi yun lang yung time na talagang naghabol ako ng lalaki. Naghabol, meaning, talagang minsan ako yung unang nag-chat, ganyan. Nagkakamap ng topic, ganun. Ewan ko ba, parang tanga nung time na yun. Wala akong magagawa yun yung gusto ko na fairness naman sa akin, hindi naman kasi ako yung type na tao na the more na lumalayo ka sa akin, the more na nai-inlove ako. Pag naalala ko tong situationship ko na to, specifically to, natatawa ako. Saka pag nakikita ko siya sa FB, pag nakikita ko yung story niya, sabi ko, ba to? Hindi ako nagbabago. Yung may mga ganun tayo. Alam mo yung parang Gerald Anderson. Tapos nag-cheat din to. Pero, again, situationship naman siya. So, hindi naman siya like, sa kaya, hindi naman siya ganun. Kasi hindi ko naman siya nilove. Malakas intuition ko kasi nung time na yun eh. Parang nakakaramdam ako na, may something siyang ginagawa. Parang feel ko yun yung pinaka-stress ako sa lalaki. Real talk yun yung pinaka-stress ako sa lalaki kasi you're in a position wherein you don't really know kung anong mangyayari sa inyo and kung gusto ko ba talaga niya. So, I can't really act up. Kasi nga, I don't want to lose this connection, this building romance. Umalis sila ng classmate ko na friend ko din. I mean, friend, quote and quote, kasi fake-ass friend pala siya. Kasi siya isa sa mga feel ko nag-udyok na mag-cheat sa kanya kasi sama sila. So, dalawa sila lalaki. Yung lalaki na yon may friend na dalawang babae. So, alam mo yon like, nakita ko na lang na nanonood sila ng sine, ganun. So, automatically, syempre, inisip ko, double date pa to kasi ba't ganun, dalawa-dalawa lang. Tapos, after a few days or weeks, alam mo yung parang nagiging cold siya, ganyan. Mas cold pa siya. Kasi cold naman na talaga siya kasi nga hindi siya ganun ka-affectionate. Mas talaga pa siyang hindi nagpaparamdam. Sabi ko, eto na. Parang feel ko may something na sa kanila. Naiinis ako kasi wala akong proof, wala akong masabi. Like, wala akong basis. As in, wala talaga akong mapanghawakan kung anong meron sa kanila or kung may nangyayari bang sa kanila, like romance or whatever. So, alam mo, sobrang nainis ako kasi sobrang fed up na ako sa mixed signals niya throughout the months kasi nga, ako lang lagi nga nag-approach sa kanya. Ako lang lagi kahit sa personal, kaya ko siya mag-lunch, kumain sa, during break time, ganun. Parang cringe pala, hindi nga naalala. O nga pala, niyaya ko nga pala siya. Pagkain sa cafeteria, ganyan. Ang cringe! Yeah! Ako pa naman yung type na person na, like, sabihin mo na nga lang, kasi nainis ako pag ganun yung nilalayo ako. Ayaw mo na lang aminin. Like, you're not man enough to actually admit it, diba? Like, kadiri. Man siya! Yan
ano ba tawag doon? Homeroom time? Yung before ng first subject. Ako sobrang, alam mo yung parang feel ko, umiinit na yung nostrils ko kasi nga sobrang pikon na ako. So, nilapitan ko siya, sabi ko, muti ko na masabi yung pangalan. Oy, usap nga tayo. As in, wala na yung sweet voice ko, wala na yung parang, pwede ba tayo mag-usap? Hindi ko na tayo, uy, usap nga tayo. Doon tayo sa doon tayo sa likod. Upo siya. Ay, pinagbibake ko pala yun, te! Pinagbibake ko siya dati! As in, grabe effort ko doon. Pinagbibake ko pa yun. As in, like ko binibigyan ng cookies, ganyan. As in, talaga, be. Anyways, naisip ko lang kasi parang, yun yung pinaka ko. Like, ew, you're doing that for a man. Tsaka, ayun na nga, going back to the present day. Pumunta siya. Ano yun? Ano to, di gagay. Kunyari pa, hindi alam eh. Sabi ko sa kanya. Wala na akong intro eh. Sabi ko, ayoko nang pahabain to. May gusto ko ba kay gato ganyan? Chuchu. Or parang, hindi mo na ba ako gusto kasi may gusto ka kay gato ganyan. Like, aminin na lang niya, ganun. Tapos, aminin pa naman sa kanya, be. Inamin naman niya. Pero yung amin niya, yung alam mo yung parang pabebe. Kala mong sinapak na aso, ganun. Oo, ganun. Alam mo yun, yung ganun? Like, bato? Para namang ewan. Gagawa ka ng kalokohan, tapos ikakahiya mo. I-own up to it. Kasi wala eh. Yun ang ginawa mo eh. So, ngayon, guilty ka nung confront ka, di ba? So, wala. Wala akong sinabi. Wala akong tinanong na parang, bakit? Ganito, ganyan. Or kailan pa, ganyan. Wala. Umalis na lang ako kasi parang, okay. Sabi ko na, okay. Doon na ng peg ko. Ayun, doon na natapos. Like, sobrang nakahinga ako ng maluwag dun. Kasi, thank you for freeing me from all these, alam mo yan, overthinking from the last few weeks. So, ako na nagpakaman. And hindi pa doon nagtatapos yung history namin. May mas malala pa nangyari sa amin after nun. Kasi nag-away-away kami. Like, real talk. Grabe yung away namin after nun. Kasi, not entirely because yung sa amin dalawa. Pero kasi may mga, naalala niyo yung sabi kong friend namin dalawa, na classmate namin dalawa, na feel ko enabler. Ayun. Yun yung involved na sa issue namin dalawa. So, that would be another story time. Naalala niyo ba si Dota Boy? He's making a comeback to the grade 11 era ko. Sa grade 11 ko, grade 12 ko na era. Turns out, he's actually going to the same school ng senior high ko. Kasi hindi ko talaga siya mapakawalan. Like, hindi ko, alam mo yung, kumbaga, yung analogy ko is, hindi ko makamot yung kate ko na ayusin, na, alam mo yun, smoothen out, tuldukan, or tignan yung ending namin dalawa. Kasi, I never really got to, fully commit sa amin dalawa. Kaya parang naging, ano mo yun, yung naging what if ko siya. Yun yung pinaka-biggest sentence ko na ma-relate ko sa kanya. As in, super, what if kung tinuloy ko yung sa amin dalawa, pinagbigyan ko siya, what if naging kami. Kasi yung grade 11, syempre, medyo na tayo nun eh. Hindi naman matanda, pero, alam mo yun, medyo pa-adult na tayo nun. Nagkakaroon na tayo ng utak. Hindi na tayo yung bebe-bebe lang, pa-bebe-bebe lang na type of look sa relationship or yung feeling, ganyan. So, I have these regrets that I have been keeping for the past few years. Isipin niyo yun, Ben? Like, parang 5 years, 6 years ko yatang kinikim-kim yung sa kanya kasi wala eh. One of the scariest emotions ng human is regret. I mean, yung feeling of regret. Feel mo, hindi mo pa ginagawa lahat, ganyan. And it will take you to many places, even sa bad places. Kasi if you're doing something, if you've made a decision, dapat hindi ka na mag-regret eh. Either you choose this or you don't. So, you have to live with the consequences. And I think that's one of the biggest din na natutunan ko now that I'm older. There wasn't really a connection like him, with him before. Mga nagdaanan ko na situationship. Iba talaga yung connection namin dalawa. Ina-amplify niya yung lalo kong feeling ng regret. Psycho-analyze ko yung sarili ko, no? So, yun na nga, nung grade 11, grade 12, doon na kami nag-reconnect. May time na siya pinag-uusap kami, pero may feeling ako, na nagbago na siya or hindi, iba na yung kausap mo. Hindi ko alam kung dahil ba guarded na siya sa akin or kinakapapa din niya ako. Pero iba yung feel ko. Kasi ako yung type kasi na tao na hindi ako nagbabago masyado. Yung sa akin kasi yung default ko. Iba-iba yung ugali ko sa iba't ibang tao kasi kung paano nila ako nakilala nung una. Ganoon lang din yung ipapakita ko sa kanila. Yung grade 3 ko na ugali and grade 12 kong ugali, magkaiba. Pero pag nakilala kita ng gunong era, gunon at gunon pa din yung papakita ko sa iyo. So, parang na-off ako kasi parang, ay, wala na yung connection. Parang gano'n. Like, ba yan? Like, all this build up for nothing. So, ang ginawa ko, okay, let's try it. Like, fuck it. Kung nag-regret ako na hindi ako nag-try enough, alam mo yun, hindi ako naging brave enough to fight for this connection. Nakipag-date ako sa kanya. Niyaya ko siya mag-date sa festival mall. Syempre, tatakas nga ako, gato ganyan. Nung day na yon, parang ano yata yung intrams or foundation day. Ganyan. Wala, hindi niya ako sinupot.
Hindi niya ako sinipot, ate ko. May nangyari na group project yata. Saan may nangyari school-related or ganyan. So, hindi ko naman take against him yun. Pero, parang sa akin, nag-click na. Yun kasi yung hinihingan ko na sign eh. Kapag kung ano yung magiging outcome nung date namin sa festival. Wala, hindi nga natuloy. So, ibig sabihin, may something. Hindi talaga. Ewan ko, siguro that time, parang kinakonvince ko lang yung sarili ko na ito na lang yung one last chance. Pero deep inside, nafe-feel ko na wala na yung connection namin dalawa. Confirmation lang sa loob ko. And not entirely. Kasi kung gusto ko naman, kung gugustuhin mo naman talaga, kahit hindi matuloy yung date na yun, itutuloy niya pa din dalawa, diba? So, ibig sabihin, hindi ko na siya ganun kagusto enough. Kasi, wala eh. Parang kinonfirm ko na sarili ko. Gusto ko lang ng closure sa sarili ko na tunay ko na. Pero wala talaga. Hindi talaga kami. Parang ganun. The last conversation that we had is an actual closure. Kasi, alam ko nag-usap talaga kami. Like, hindi ko sure kung sino nag-invite. Pero for sure, siguro ako nag-invite. Kasi, wala. Kinausap ko siya about ano nangyari sa amin dalawa and talagang full history namin dalawa. Tapos, why I'm saying, like, ano na, alam mo yun, like, goodbye. Yung medyo patapos na, I mean, wala na kaming dalawa. Nagpaparamdam na sa akin, which is yung only ex ko. So, I was very clear na I'm ending it or parang huwag ka na umasa, ganyan. So, ayun, he was very, ano naman, kasi mabait talaga yun. Mabait talaga yun, as di naman siya na-offend. So, tuloy ang kwento. Ayun nga. Parang talaga nagkakwento talaga eh. Na talagang one-on-one talaga eh. Ayun, yun ang sad story ng Totga ko or whatever. Although, hindi naman siya totally Totga na, alam mo yun, delusional lang ako, be. Alam ko sa sarili ko, wala na akong regrets. Na-confirm ko na talaga inside my heart na he's not the one that got away. Charot. After nung Totga na yun, dun na pumasok yung ex ko, yung first boyfriend ko. At not gonna talk about him, pero yun yung history ko lang, na dating history ko. Grade 12 ako. Tapa ba? Oo, grade 12. Nagpa-enda nga ng grade 12 yun eh. So, 18 nata ako or 19 years old. Pero after 6 months pa yata naging kami. Tama ba? Hindi ko sure eh. Hindi ko sure kung 4 to 6 months. Basta, ayun. Tapos, after yung boyfriend ko, nag-break kami. Then, yung last situationship ko, tapos sinabi ko kanina, yung si video card, naka side hug boy. Yun na. Doon na siya pumasok. Kasi nag-start kami as friends. Tapos, after nung breakup ko sa boyfriend ko, syempre, close, may mga close circle friends. Siyempre, nagkukwento, ganyan. So, sila lang yung during that time, sila lang yung may alam na may boyfriend ako kasi nga, hindi alam ng magulang ko, hindi alam ng family ko na may boyfriend ako. So, hindi ko talaga publicly sinasabi. Walang nakakaalam sa public na may boyfriend ako. May mga times na sumasama yung boyfriend ko sa amin. So, I'm making them aware na, huy, this is my boyfriend, guys. After a few months, lagi ko siyang kasama. Siya lang lagi ko kasama. Kasi usually, may ibang mga friends ko sa kalaro namin. Hindi sila available. So, lagi siya yung sumasama. So, siya na yung naging ka-close ko. Codependent. Feel mo wala kang ibang kausap. Kasi pandemic nung time na yun. Wala kang ibang ka-same ng vibes or stuck ka sa lockdown, ganyan. So, someone na lagi mong kasama. And not entirely kasi type mo siya or gusto mo siya na fall ka sa kanya, na-attract ka sa kanya. But because of the codependency, if you guys know what I mean, yung na-attract ka lang sa kanya kasi siya na yung like mong kausap. Ganun. Ganun yung nangyari sa akin. Wait, nauuhaw ako, be. Wait. Nauuhaw ako? Sobrang chika. Feel is the best of both worlds. Side note, nakita nyo ba, magka-comeback na si Hannah Montana. Parang concert-ish lang yata siya. Not really sure though. Don't quote me on that. Ito nga pala kanina. Tignan nyo yung ginawa ko kanina. Although wala na siya. For merienda, I made an Oreo milkshake. Uy! Sorry. Nasaan na ba tayo? Nakalimutan ko nasaan na tayo. Wait. So, where were we, guys? I think, nasaan na tayo? Nasaan ba tayo? Ayun, sa inevitably na nagkagusto ko sa kanya kasi he's literally the only person that I talked to during those times kasi I was very down sa breakup namin ng boyfriend ko. And even he knows na I was very open about him. Like, kung siyang in-open sa kanya yung ex ko. Natatawa ako pag kinukwento ko to kasi parang ang tanga namin dalawa. I mean, alam mo yun, yung pangit ng sitwasyon namin nung time na yun. But give us some grace kasi pandemic, ang pinaka-explanation ko lang pandemic kasi. So, alam mo yun, parehas kaming sabog, ganyan. Kasi kinukwento ko sa kanya yung ex ko, tapos siya naman, okay lang sa kanya.
alam mo yan, parang okay lang sa kanya maging, you know, the R word. Pero I remember, on top of my head, na bigla na siyang nag-distance sa sarili niya. Tapos yung mga final message niya kasi hindi ko naman na itutuloy, parang nararamdaman niya na hindi naman ako magpapaligaw or whatever. Like, I don't really, you know, take it, hindi ko lang kung I don't really take it seriously or take it to the next level. Basta alam ko nalalako talaga. Sinabi niya na parang hindi naman ako papayag na magpaligaw or I admit, I am kinda going in circles din naman sa kanya kasi nga, I'm still not over my ex, ganyan. So, medyo magulo din naman talaga. So, I do admit na medyo tama naman siya in that matter na nafe-feel niya na hindi naman ako talagang totally. During those times, dun talagang na-end kami. For some reason, like, dinamdam ko yun, te. As in, dinamdam ko talaga siya kasi siguro I felt very alone na. Kasi nga siya nga lang yung laging kung nakakalaro. And parang wala na akong makita na person those times na willing talagang samahan ako palagi. If I have a good community, if I have a good support system na yun nga yung sasamahan ako palagi, like, would not leave me alone with myself. I would not be as affected kung nangyari yun. Kasi parang sa akin, nawalan ako ng someone to talk to open up to. Kasi I couldn't really open up to my best friends that time. Kasi medyo hindi kami okay. Kasi hindi sila naging okay sa decision ko, I guess, dun sa previous kong breakup. So, we kind of fell apart ng a little bit during those times. Kaya wala tayong kausap eh. Hindi din naman nag-Valorant yung mga best friend ko. So, wala naman akong choice. And, nung time kasi na yun, streamer nga ako ng Valorant. So, wala be. Pag nag-stream ako, alam mo yung mag-isa na lang ako, ganyan. So, parang feel ko talaga na lonely ako, ganun. More than the person na nawawala. Yung feeling of not having someone na lang yung naapektuhan ako. Pero in fairness naman, itong pinaka-last ko na situationship, feel ko yun talaga yung, hindi naman fated, pero dapat mangyari sa akin before I met Emily. Kasi, I feel like hindi ako matututo if not for that situation with my ex. Eh, nakakatawa din kasi, nung time na may situationship kaming dalawa, kilala ko na si Eman, kasi si Eman, di ba, pro player ng Valorant, and I'm in the same room. Tapos, ina-add niya ako sa Facebook, guys. Ila-add ako na Eman sa Facebook. Tapos, sinasabi ko dun sa situationship ko na, uy, ina-add ako na itong pro player na to. Alam mo, sabi niya, wag ko daw i-accept. Wag ko daw i-accept. Tapos, niremove ko. Ito naman si kuya mo, Eman. Inad ako ulit. Inad ako ulit. As in, parang mga 3 or 4 beses niya ako nad. Pero hindi naman sunod-sunod. Like, parang sabihin natin, i-ignore ko siya this week. Next week, magsisend ulit siya ng friend request. Tapos, after a few weeks, hindi ko sinabi sa situationship ko, in-accept ko si Eman sa FB. Well, in my defense, hindi naman kami, di ba? Hindi naman kami magjowa. Pero, wala lang, natatawa lang kasi nag-accept naman ako ng mga pro player during that time. So, ewan ko kung bakit specific lang na si Eman yung ayaw kong i-accept niya. So, baka mamaya may intuition din siya, ganyan, charot. And then, after magpaalam ng situationship ko, so, syempre, we go separate ways na. Tapos, yun na nga yung shenanigans na binabawi ko yung video card. Kaya, binabawi ko yung video card para, alam mo yun, hindi siya makamove on sa akin. I think after a few months, or after 1 month or 2 months yata, doon nag-start yung story namin ni Manny kasi we have a close friend, mutual friend. Tapos, he kinda reconnected us. Or parang siya nagdahilan kung ba't kami reconnect ulit ni Emily. Shoutout sa'yo, Kuya Arnold. So, after a few months, dinak niya ako kasi nakikita niya na nagpo-post sa kami dalawa ni Emily kasi we're playing together sa Valorant. So, binak niya kami dalawa. Actually. Actually, hindi ko na alam kung may beef ka, Nernch, pero baka personal preference lang niya, ganyan. Anyways, hindi ko na-expect na mag-overlap ako. Kasi mag-over na super overshare naman so much na sobrang haba. So, grabe naman yung overshare ko. Paano ako sinasabing names, diba? Like, now you get to know me a little bit better. Kasi, from my previous situationships, ganyan. And it's just a fun story now looking back kasi wala yung mga kalokohan mo, ganyan. And I think lahat naman tayo medyo nag-iiba ng like brain chemistry kapag sa relationships or situationships. So, nakatawa na siya balikan, I guess. And it doesn't really define you or your future or kung ano man, kung sino kang type of babae ngayon. Kasi I want you to recognize that experience is the best teacher. And syempre, may mga outlier na madami pa ding alam about relationships nang hindi, dumadaan sa madaming situationships or crushes. But I think, lahat naman tayo dumaan sa mga crush. I think that's mostly everything of my situationships. The more you progress in life, the more mo realize na, ayoko pala ng ganito,
ito pa yung gusto ko sa isang person, etc. So, in the long run, mas makikilala mo din yung sarili mo through other people. Doon mo makikita minsan yung biggest flaws mo and yung mga hindi mo normally ginagawa na you have to work on. Ayun, nakakatawa lang. So, pag binabalikan ko siya, ang cringe! Sobrang cringe! Feel ko yung mga lessons na binigay naman nila sa akin. It's a very funny but important ones, diba? Don't you want just to get a little bit too gone? Baby, I've been listening.